Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4081. Nang baguhin ni Daryl ang kanyang isip ay naging masaya ang mood ni Leah. Hinawakan niya ang kamay ni Daryl at ngumiti ng magsalita. Alam kong hindi mo ako paaalisin. Narinig kong malawak ang kuweba at angkop ito sa pagpapagaling. Bahagyang tumawa si Daryl nang hilain siya ni Leah palapit sa kuweba. Samantala, hindi kalayuan mula sa teritoryo ng demonyo, nagdala ng ilang libong grand weapons at mga general si General Grunt para magtayo ng mga tent at magpahinga. Sa military na tent sa kampo, madilim ang mukha ni General Grunt nang umupo siya roon. Plinano na niyang ilabas ang Sick Help Amulet para akitin ang nasa hindi kaliwang lahi ng mga halimaw, walang ibang magawa ang mga demonyo kundi ang sumali sa digmaan. Subalit nagbigay balita ang Grand Weapons na nagpatrolya na plinanong umalis ng White Tiger King. Nakaramdam siya ng matinding galit sa balita at halos dumura siya ng dugo. Puno ng takot na kinwestiyon ni General Grunt ang White Tiger King, pero nagdesisyon siyang itapon ang ideya ng mapagtanto niyang mayroon lamang siyang kasamang ilang libong sandatahang lakas. Katunayan ay lagi siyang may tiwala sa kanyang kapangyarihan kahit na kailangan niyang labanan ang White Tiger King ng mag-isa. Subalit, naisip niyang hindi yun magandang galaw para magdulot ng gulo sa teritoryo ng mga demonyo. Wala akong magagawa para sa aking kakulangan kung lilipat ang mga demonyo. Paano ko magagawang harapin ang Nine Heaven Emperor? Naisip niya, mas lalo siyang nagalit nang uminom siya ng wine. Mukhang nagulat ang mga general na nakatayo sa tabi ni General Grunt at hindi sila nagtangkang magsalita. Biglang humakbang palapit ang isa sa mga general at nagsalita. Commander, hindi kami sineryoso ng White Tiger King. Ayaw kanyang makita at ngayon ay tahimik siyang namuno sa mga demonyong lilipat. Hindi na natin kailangan maging mabait kung kaya iyong gawin sa atin ng White Tiger King, Commander. Ngumisi at malamig na nagsalita ang general. Suhestyon kung gayahin natin ang mga mandirigman ng lahi ng mga halimaw at magdulot ng gulo sa paglilipat ng mga demonyo. Pagtapos ay magagalit ang White Tiger King at magdedeklara ng digmaan laban sa lahi ng mga halamo. Kaagad na tumanggo ang ibang mga general bilang pagsang-ayon. Isa iyang magandang ideya, sa tingin ko ay gagana ito. Hindi naging mabait sa atin ang White Tiger King. Kaya maaari rin nating gawin iyon. Tama, hindi natin sila hahayaang makalipat. Nagpatuloy ang mga bulungan at tumingin sa paligid ang general ng diretso ang kanyang tingin. Huwag ka ng manloloko. Isa sa 4 congenial beasts ang White Tiger at hindi siya mangmang katulad ninyo. Malalaman ng White Tiger King ang ating mga kasinungalingan kahit anong gawin natin para gayahin ang lahi ng mga halimaw. Isa pa, nasa panig nito ang Black Tortoise King. Kapag nalaman ang ating plano ay muling magkakagulo ang mga demonyo at ang Godly Region. Sa tingin mo ay paano ko dapat ibalita ang lahat ng ito sa kanyang kamahalan? Kaagad na nagkatinginan ang dosenang mga general at wala silang masabi. Sa parehong sandali ay mabilis na lumapit ang isa sa Grand Weapons, lumuhad sa harap ni General Grunt at magalang na nagsalita. Commander, mayroong grupo ng demonyo ang papalapit sa ating mga tent. Hindi naming sigurado kung ano ang kanilang motibo pero handa kaming magbantay. Ano? Nagulat ang lahat kabilang na si General Grunt at ang mga general. Hindi ba't lilipat ang mga demonyo? Bakit sila nagpadala ng mga tao? Hindi kaya'y sekretong sumali sa alyansa ang mga demonyo sa lahi ng mga halimaw. Di nagtagal at bumalik sa Wisho si General Grunt at ikinuwi niya ang kanyang kamay. Sige na, tingnan natin. Pagtapos ay umalis siya sa tent habang sinundan siyang maigi ng isang dosenang mga general. Sumimangot si General Grunt sa kanyang nakita at huminga ng malalim. Mayroong ilang libong demon warriors ang mabilis na lumapit at nakakamangha ang senaryo. Malaki ang pangangatawan ng taong nakatayo sa unahan, nakalutang siya sa ere at may suot na itim na armor. Iyon ay si Oliver. Nagbago ang mukha ni General Grunt habang napaisip siya sa kanyang sarili. Ano ito? Pinadala ba sila ng White Tiger King? Para patayin kami. Hoy! Mabilis na sumagot si General Grunt at tumitig kay Oliver. Sino ka? Bakit ka nagdala ng napakaraming demon warriors at pinasok ang aking kampo? Nakatingin siya sa isang dosenang mga general sa paligid nang magsalita siya at nagpahiwatig sa mga ito na maghanda para sa mangyayaring digmaan.
Kabanata 4082. Nanatiling kalmado si Oliver at ngumiti ito kahit na naramdaman niya ang galit mula kay General Grunt. Huwag kang mag-alala, Commander. Ako si Oliver, ang anak ng Tortoise King. Hindi ko gustong gumawa ng gulo, nais ko sanang maging kaalyansa kayo. Pagtapos ay sumenyas ito at kaagad na umatras ang ilang libong Black Tortoise Warriors na nakapalibot sa kanya. Maging kaalyansa. Nagulat si General Grunt, ngumiti ito. So ikaw ang anak ng Black Tortoise King. Patawarin mo ako sa pagiging bastos. Pagtapos ay kinausap niya ang mga naghihintay na Grand Weapons. Maaari na kayong umatras, nasabik si General Grunt. Akala niya ay ipinadala ng White Tiger King si Oliver. Isa pa, siya ang anak ng Black Tortoise King at mataas ang katayuan niya. Bukod sa White Tiger King at sa Black Tortoise at sino pa ba sa mga demonyo ang mag-uutos sa kanya? Sa pag-uutos ni General Grunt ay napanatag ang loob ng Grand Weapons at ng mga general na handa ng lumaban. Akala nila ay nandito ang Demon Warriors para magdulot ng gulo. Nalaman lamang nilang nandito ang mga ito dahil gusto nilang makipag-alyansa paglipas ng mahabang panahon. Maaari kayong pumasok, Mr. Oliver. Ngumiti si General Grunt kay Oliver, sinenyasan niya ang lalaki na pumaok sa tent. Pumasok sa tent si Oliver dahil sa imbitasyon ni General Grunt. Pagtapos ay nginitian siya nito. Napapaisip ako kung anong mga kansiyaon ang mayroon ng White Tiger kung para pumayag itong maging kaalyansa natin. Naniwala si General Grunt na ang rason kung bakit hindi pumayag ang White Tiger King na makipagkita sa kanya ay dahil pinag-isipan niya ang tungkol sa bagay na iyon. Naisip din ito na nangangahulugang nakapagdesisyon na ang White Tiger King sa mga kondisyon ng biglang magpakita si Oliver kasama ang Demon Warriors. Hindi alam ni General Grunt na hindi ipinadala ng White Tiger King si Oliver. Ngumiti si Oliver kay General Grunt. Sa tingin ko ay hindi ninyo naintindihan, Commander. Hindi ako ipinadala ng White Tiger King. Hindi ko rin inirepresenta ang mga demonyo. Ako ang may gustong bumuo ng alyansa kasama kayo. Nagulat si General Grunt at hindi ito natuwa sa loob-loob niya. Akala ko ay ipinadala siya ng White Tiger King. Sinabi niya sa akin ang kanyang plano pagtapos niyang kunin ang marami kong oras. Nawala ang pagkasabik ni General Grunt habang napaisip ito, mahina ang boses nito nang magsalita. Nakaka-interes ito, hindi magandang pakinggan na bigla kang nagpakita sa tapat ng pinto ko at hindi inirepresenta ang mga demonyo. Commander, pakiusap. Huwag ninyong maliitin ang libo-libong Demon Warriors. Bihasa sa digmaan ang bawat isa sa kanila. Malaki ang tiwala ni Oliver nang sumagot siya. Habang papunta roon ay inisip niyang magiging maliit ang tingin sa kanya ni General Grunt kapag nalaman nito ang totoo. Pero akala niya ay ibibigay niya ang lahat. Pero siniguro niyang hindi niya ito pagsisisihan pagtapos niyang kumilos para sa kapakanan ng kanyang dignidad. Tumawa at galit na tiningnan ni General Grunt si Oliver. Mister, maayos ang pangangatawan mo at masasabi kong isa kang matapang na lalaki. Hindi ko intensyong maging mababa ang tingin ko sa iyo. Naisip ko lang na hindi mababago ng iyong Demon Warriors ang sitwasyon kahit pagtapos kong makipag-alyansa sa iyo. Totoo ang sinabi ni General Grunt. Umikot sa paligid ng Silverfield Mountain ang lahi ng mga halimaw. Nakakatakot ang kanilang kapangyarihan at hindi magagawang baligtarin ng Demon Warriors ang sitwasyon. Huminga ng malalim at ngumiti si Oliver sa kanyang narinig. Hindi ka nagkakamali, pero ang punong dahilan ng kagustuhan mong makipag-alyansa sa akin ay hindi ang labanan ng lahi ng mga halimaw. Hindi ang labanan ng lahi ng mga halimaw. Sumimangot si General Grunt at hindi ito natuwa. Wala na ba sa tamang pag-iisip si Oliver? Bakit siya lumapit sa akin kung ayaw niyang labanan ang lahi ng mga halimaw? Ngumiti at nagsalita si Oliver nang mapansin niya ang ekspresyon ni General Grunt. Kung ayos lang sa iyong magtanong ako, nais ko sanang malaman kung mayroong hindi pagkakasundo sa pagitan niyo ni Daryl. Mukha siyang kalmado nang magsalita siya, makikita ang pagtataka sa kanyang mukha. Akala niya ay padalos-dalos siya, hindi siya mangmang. Balot sa putik at hindi maganda ang lagay ang mukha ni Daryl nang dumating sina Daryl at General Grunt sa teritoryo ng mga demonyo. Tila ba naging ibang tao siya? Nang sandaling iyon ay napansin iyon ni Oliver, walang interaksyon sa kanya si Daryl bilang Nine Heaven Sage ng Godly Region at mas mataas kay General Grunt, sinadya pa nitong lumayo.
Noong una ay wala lang ito kay Oliver, pero naisip niyang kakaiba ito pagtapos ng insidente niya kay Leia. Kabanata 4083. Hindi rin ibinunyag ng White Tiger King ang pagkatao ni Daryl sa harap ni General Grunt. Nagsinungaling pa itong siya ang bayani ng mga demonyo. Magmula noon ay naisip ni Oliver na mayroong sama ng loob sa pagitan ni Daryl at ni General Grunt. Kundi ay hindi sisirain ni Daryl at kanyang sarili at hindi rin ito itatago ang kanyang pagkatao. Dahil din iyon sa desisyon ni Oliver na ilagay sa iisang buslo ang lahat ng itlog sa pamamagitan ng pagdala sa kanyang mga tao kay General Grunt para makipag-alyansa. Subalit naisip niyang malilinaw niya ang kanyang mga iniisip pag nakausap niya si General Grunt. Dumilin ang mukha ni General Grunt nang marinig nito ang pangalan ni Daryl, at sa loob niya ay nakahanda ang kanyang depensa. Ipinadala ba ng White Tiger King si Oliver para i-set up ako? Pagtapos niyang muling mag-isip, wala roon si Daryl. Hindi malalaman ng White Tiger King at ng mga demonyo kung paano niya sinet up si Daryl. Kaya naman walang rason ang White Tiger King para set up ang lalaki. Tiningnan ni General Grunt si Oliver at malamig na nagsalita nang mapaisip siya. Anong ibig mong sabihin, Mister? Si Daryl ang Nine Heaven Sage ng Godly Region, pangalawa lamang siya sa Nine Heaven Emperor. Tiningala ko siya ng walang halong katiting na hindi pagrespeto. Bakit naman magkakaroon ng sama ng loob sa pagitan namin? Hindi mo na dapat iyan sabihin pa. Labis na nag-ingat si General Grunt. Hindi siya magsasalita hanggat hindi niya nakokumpirma ang motibo ni Oliver. Bumulwak ang tawa ni Oliver. Mukhang ayaw mo akong paniwalaan. Ganoon ba? Nga bago ang mukha ni General Grunt nang magtanong siya. Kung walang sama ng loob sa pagitan ninyong dalawa ay bakit tinago ni Daryl ang kanyang pagkatao sa harap mo? Isa pa, bakit? Tinulungan siya ng White Tiger King sa pagtago sa kanyang pagkatao. Sambit ni Oliver, huminga ito ng malalim. Nagulat si General Grunt, nagsalita ito. Anong sinasabi mo, Mr. Oliver? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Mukha siyang kalmado, pero nataranta ang lalaki sa loob. Loob nito. Base sa sinabi ni Oliver, nalaman niyang hindi kasali si Daryl sa sakripisyo ng dugo sa Sylphind Mountain, sa halip ay nagtungo siya sa teritoryo ng mga demonyo. Ngumiti si Oliver sa sagot ni General Grunt. Mukhang nasa dilim ka pa rin. Sinabi niya kay General Grunt ang tungkol sa mga nangyari. Sa huli ay mapangasar na tumawa si Oliver. Si Daryl ang taong katabi ni Mona. Hindi lamang ikaw ang naloko, pero pati na rin ang ibang mga demonyo. Ano? Si Daryl ang katabi ni Mona. Nag-iba ang timpla ng mukha ni General Grunt matapos niyang malaman ang katotohanan. Sa loob-loob niya ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na galit at pagsisisi. Kung nalaman niya ng mas maaga ang tungkol dito ay mabilis niyang mapapatay si Daryl nang magkita sila sa bandang ilog. Isa pa, mayroong bilang binti si Daryl noon at nanghina ito. Subalit huli na ang lahat. Nagdagdag si Oliver nang tingnan niya ang ekspresyon ng mukha ni General Grunt. General Grunt, ang rason kung bakit ko naisip na may sama ng loob sa pagitan ninyo ni Daryl ay dahil pati ang White Tiger King ay tinulungan siyang itago ang kanyang pagkatao. Baka kasama rito ang personal na mga bagay tungkol sa inyo kaya sana ay huwag ninyo akong pansinin. Huminga ng malalim si General Grunt at nanatili siyang tahimik habang seryoso ang tingin sa kanyang mukha. Sa wakas at nagsalita siya paglipas ng ilang minit. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito, Mr. Oliver? Bahagyang tumawa si Oliver. Simple lang, dahil mayroong sama ng loob sa pagitan namin ni Daryl. Pagtapos ay detalyado niyang sinabi kay General Grunt ang lahat ng nangyari. Sa huli ay hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nagsalita. Inilayo ni Daryl si Leia sa akin. Paano ko yun hahayaang mangyari? Nagkaroon ng ideya si General Grunt nang malaman niya ang tungkol sa sitwasyon, ngumiti ito. So, alam mo ba kung saang kuweba nagpapagaling si Daryl? Naging masaya ang mood ng lalaki. Paglipas ng mahabang panahon ay, nalaman niyang inagaw ni Daryl ang babae ni Oliver, dahil doon ay alam niyang wala siyang dapat na ikapag-alala. Siyempre, walang pag-alangang sagot ni Oliver, uminom siya ng wine. Hindi masyadong nag-isip si General Grunt nang tumayo siya habang nag-aalab ang tingin sa kanyang mga mata. Magpunta na tayo. Mayroong kakaibang katayuan at kapangyarihan si Daryl. Hindi nila kakayanin kung babalik ang kapangyarihan ng lalaki, lalo na ang makita nito ang Nine Heaven Emperor.
Kabanata 4084. Kapag nabunyag ang insidenteng pag-set up niya kay Daryl ay hindi papatawarin ng Nine Heaven Emperor si General Grunt. Pero nanatiling nakaupo si Oliver at nagpatuloy ito sa pag-inom at bahagyang tumawa. Bakit ka nagmamadali, General Grunt? Nagpapalakas si Daryl sa kuweba at hindi siya kaagad makakaalis. Pagtapos ay sumunghal ito kay General Grunt. Napapaisip ako kung anong nangyari sa pagitan niyo ni Daryl. Nanarmon si General Grunt at nagsalita gamit ang mahinang boses. Sa tingin ko ay hindi mo kailangang malaman ang tungkol doon. Panghabang buhay na sakit ang mararamdaman niya sa ginawang pag-agaw ni Daryl kay Prinsesa Dorothy. Isa pa, kasama ang kanyang dignidad sa insidente at nahirapan siyang pag-usapan ang tungkol dito. Umiling si Oliver nang marinig niya ang sinabi ni General Grunt, bigo siyang nagsalita. Nagkakamali ka, General Grunt. Ako ang nagpasimula sa pakikipag-alyansa at naging matapat ako tungkol sa hindi naming pagkakaunawaan ni Daryl. Sa tingin ko ay naipakita ko na ang buong katapatan ko. At nandito ka para takpan ang mga hindi ninyo pagkakaunawaan ni Daryl. Paano tayo magtatrabaho ng malapit? Dapat tayong maging matapat sa isa't isa dahil nagiging magkaalyansa na tayo. Patas kung ganoon. Ano sa tingin mo? May punto ang lahat ng kanyang sinabi at imposible itong pabulaanan. Nagpadalos-dalos si Oliver, pero katunayan ay matalino siya. Alam niyang kailangan niyang malaman ang mga sekreto ni General Grunt para maging kaalyansa niya ito. Kundi ay pagtataksilan siya anumang oras. Nang sandaling iyon ay huminga ng malalim si General Grunt at nagdalawang isip. Pagtapos ay sumang-ayon siya sa wakas. Sige, dahil ganoon ang tingin mo ay wala na akong itatago. Pagtapos ay nagkwento siya tungkol sa pagmamahal niya kay Prinsesa Dorothy at sa hindi nila pagkakaunawaan ni Daryl. Kaya naman, inuna ni General Grunt ang kanyang dignidad at hindi niya sinabing nilabag ni Daryl ang kadalisayan ni Prinsesa Dorothy. Sinabihan niya lamang si Oliver na gumamit ng mabababang pamamaraan si Daryl ay pinwersa ang Nine Heaven Emperor na ipakasal sa kanya si Prinsesa Dorothy. Pagtapos nitong magsalita ay ikinuyong ni General Grunt ang kanyang kamao at walang pusong nagsalita. Mukhang isang ginoo si Daryl sa panlabas, pero isa siyang hipokrito sa loob. Inilayo niya si Prinsesa Dorothy mula sa akin, at ipinapangako kung sisiguraduhin kong mananagot siya. Katunayan ay ako ang nag-set up kay Daryl sa Silverfield Mountain at nahimite siya sa pagsasakripisyo ng dugo. Nabali pa ang isa niyang binti. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinago ang kanyang pagkatao at sikretong pumasok sa grupo ni Miss Mona nang makita niya ako. Alam niyang mamamatay siya kapag nalaman kong siya iyon. Pagtapos ay galit niyang tiningnan si Oliver, malamig ang tingin sa kanyang mga mata. Puno siya sa sarili at malaki ang ego niya. Mukhang hindi siya naapektuhan ng pinilit siyang pagsalitain ni Oliver tungkol sa kanyang mga sikreto, pero hindi talaga siya masaya. Napagpasaya ni General Grunt na alisin si Oliver pagtapos niyang patayin si Daryl nang may tulong nito. Kritikal ang sikreto sa pagitan niya at ng prinsesa at hindi ito dapat mabunyag. Hindi alam ni Oliver na ang pamimilit niya kay General Grunt na magsabi ng mga sikreto ay nag-udyok na patayin si Daryl. Nakaramdam din ng simpatsya si Oliver para kay General Grunt. Itinaas ni Oliver ang kanyang baso at nagsalita. General Grunt, ngayong alam kong inilayo ni Daryl ang pinakamamahal mong babae, mukhang pareho na tayo ng sitwasyon. Dapat tayong maging magkaalyansa at ideklara na hindi dapat tumigil hanggat hindi napapatay si Daryl. Tumango si General Grunt at tumawa. Oo, hindi tayo dapat tumigil hanggat hindi natin napapatay si Daryl. Pagtapos ay nagdikit ang mga baso ni Oliver. Ininom nila ang kanilang wine at nagtawanan. Lumipas ang ilang minit at mabilis na pinagtipon ni General Grunt ang grand weapons at ang mga general sa kampo at sumugod sila sa kuwebo kung nasaan si Daryl, sa ilalim ng pamumuno ni Oliver. Sa Imperial Sky Palace, nakaupo sa trono ang Nine Heaven Emperor habang seryoso ang mukha nito. Nakatayo naman sa ilalim ng trono sina Master Mag-Era at ang ibang mga opisyal, hindi sila mapakali. Isang araw lang ang nakalipas ng pamunuan ni Master Mag-Era ang 10-10 grand weapons at mga general papuntang Fiend Mountain para pigilan ang Archfiend Antigonus. Subalit natalo sila at ilang libong katao ang muling nabuhay. Pagtapos ay nangyari ang Great War. Nagtagal ng isang gabi ang digmaan at di kalaunan ay natalo siya.
Gulat at galit na nagutos si Master Mag-Era sa Grand Weapons at mga general na nabuhay at lumaban ng mag-isa. Kabanata 485. Ginawa iyon ni Master Mag-Era para maibsan ang mga namamatay, pero hindi niya alam na paglipas ng kalahating araw ay 10,000 na lang sa kanila ang matagumpay na nakarating sa Imperial Sky Palace. Tuluyang nawala ng ugnayan kay Master Mag-Era sina General Grunt at ang ibang Grand Weapons at mga general magmula noon. Tumingin sa paligid ang 9 Heaven Emperor at malamig na nagsalita. Mayroon bang balita tungkol kay General Grunt? Kaagad na tahimik na yumuko ang mga opisyal. Biglang mabilis na lumapit si Master Mag-Era at lumuhod sa harap ng 9 Heaven Emperor. Iyong kamahalan, kasalanan ko ang nangyari sa digmaan sa Sylphind Mountain. Kung hindi ko lang minaliit ang ating mga kalaban ay hindi bubuhayin ng Archfiend Antigonus ang mga patay. At ngayon ay hindi na tayo. Nahihiyang sambit nito. Nagbuntong hininga ang 9 Heaven Emperor at ikunuwi ang kanyang kamay. Ayos lang. Hindi ko masisisi ang lahat sa iyo kahit na ilang beses kang nagkamali. Biglang naramdaman ang malakas na aura mula sa itaas at kaagad na dumilim ang maaraw na kalangitan. Sa isang kisap mata at napuno ng madilim na mga ulap ang langit sa labas ng Imperial Sky Palace. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat, kabilang na si Master Mag-Era nang maramdaman nila ang malakas na aura galing sa labas. Sumimangot ang 9 Heaven Emperor at hindi maganda ang naging pakiramdam nito. Hindi mapakilang tumakbo palapit sa Imperial Sky Palace ang nagpatrolyang Grand Weapon, pawis na pawis ito. Iyong kamahalan, ang halimaw, nandito ang lahi ng mga halimaw. Nag-inig ang kanyang boses nang magsalita siya at halos matamba siya sa sahig. Ano? Nagulat ang lahat sa kanilang narinig, kabilang narito ang 9 Heaven Emperor, si Master Mag-Era, at ang mga opisyal. Kaagad na napatalo ng 9 Heaven Emperor at sumigaw. Bilis! Lipunan ang mga sundalo at maghanda para sa digmaan. Dali-dali siyang lumabas ng Imperial Sky Palace. Hindi nagpabagal-bagal si Master Mag-Era at ang mga opisyal at sumunod silang maigi. Nang inig ang 9 Heaven Emperor nang makita niya ang eksena sa labas ng Imperial Sky Palace. Huminga siya ng malalim at naging bangko ang isipan ni Master Mag-Era. Mayroong 10,000 sundalo ng lahi ng mga halimaw ang sumugod mula sa kalangitan. Nakasuot sila ng itim na armor at may hawak na mahahabang sibat. Sa isang kisap mata ay pinalibutan nila ang Imperial Sky Palace. Lumutang sa ibabaw nila ang Archfiend Antigonus, mukha itong mayabang at nakakamangha. Nanatiling kalmado ang 9 Heaven Emperor sa panlabas na anyo sa kanyang nasaksihan, pero sa loob ay nakaramdam siya ng galit. Kudlit, masyadong maaga ang pagdating ng Archfiend Antigonus. Hindi pa bumabalik sina General Grunt, ang Grand Weapons at ang mga general pagtapos matalo sa digmaan sa Sylphind Mountain. Ngayong mayroon na lamang 10,000 mga sundalo sa Imperial Sky Palace ay paano natin lalabanan ang Archfiend Antigonus? Nang sandaling iyon ay tumitig ang Archfiend Antigonus sa 9 Heaven Emperor at nangutya. 9 Heaven Emperor, nasorpresa ka ba sa maaga kong pagpapakita? Kung tama ang hula ko ay nagkukultivate pa rin ang ancient ancestor habang nagtatago. Isa ka lamang basura para sa akin kung walang proteksyon mula sa kanya. Kung alam mo kung ano ang mga makakabuti para sa iyo ay luluhod ka at susuko. Kung hindi ay wawasakin ko ang Imperial Sky Palace at guguho ito. Matayog na nakatayo sa gitna ng ere ang Archfiend Antigonus, puno ng galit ang kanyang mukha. Galit ang lahat kabilang sina Master Mag-Era at ang mga opisyal. Galit ang Archfiend Antigonus. Naisip ng lahat. Maaaring pinuno ng Godly Region ang 9 Heaven Emperor, pero kinamuhian siya ng Archfiend Antigonus. Kapag notice niya ito ay hindi na kailanman magagawang tumayo ng matayog ng Godly Region sa harap ng kahit na sino. Sa puntong iyon ay namula ang mukha ng 9 Heaven Emperor at tumitig sa Archfiend Antigonus. Magaling! Para sa akin ay isa ka lamang bilanggong nakatakas mula sa Ghost World. Iyon ay dahil lamang sa aming kapabayaan at nagawa mong buhayin ang mga tao mo. Sino ka para galitin kami sa Imperial Sky Palace? Dahil malaki ang tiwala mo sa iyong sarili ay nais kong makita ang iyong galing. Kaagad na sumabog ang 9 Heaven Emperor at naging gintong sinag, naabot nito ang Archfiend Antigonus.
Nang makita niya ang sumugod na Nine Heaven Emperor sa kanyang direksyon ay bahagyang natawa ang Archfiend Antigonus at mas binilisan pa nito ang paglapit. Masyadong naging malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Boom! Dali-daling kumilos ang Nine Heaven Emperor at ang Archfiend Antigonus sa makapal at madilim na mga ulap ng may magulong ingay na nagpayanig sa mundo. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.